Salamat po, Koro. At yan po ay hango sa ikalawang Kronika, 7:14. Napakaganda. Nung pasok ng piano, kala ko magka-concert si Kwan eh. Si Shema, ginulat niya ako. Salamat, Shema. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong paglilingkod. Ganyan po ang gawain ng Panginoon. Hindi lang nababatay sa isa, kundi sa lahat ng mga kapatid na nakaanib sa paggawa ng gawain ng ating Panginoon. We are all partners sa gawain ng Panginoon. Hindi ba maganda yon? Nagkakatulungan tayo, di ba? Wala kang nasosolong gawain. Hindi pwede sa Panginoon yon. Sapagkat tayo binigyan niya ng katawan na iba't ibang parte, na ang bawat parte ay merong responsibilidad na maaaring gawin para mahayayag ang plano ng ating Panginoon at mapakinggan ng bawat nilalang ang plano ng Panginoon sa ating lahat. Sa ating pagpapatuloy, gaya ng aking sinabi mga kapatid, ay tutunghayan natin ang magandang paalaala ni San Pedro sa kanyang mga sinulat, sa kanyang epeso. At tayo dadako pa sa simula pa lamang sa unang Pedro, Kapitulo 1, at ngayong araw naman ay mula 3 hanggang 5. Nung isang linggo tayo magkasama ay tinalakay natin ang una at ikalawang talata ng unang Pedro, Kapitulo 1. At kung makikita nyo ay napakaganda ng balita sa atin at ang hayag naman ni San Pedro ay gusto niya na tayo manatiling matibay at matatag sa ating pagkakilala sa Panginoon. At sa kanyang kapaalaalang yan sa ating katatagan, kailangan yung kabanalan at katapatan sa ating paglilingkod para tayo hindi nawawaglit at hindi naliligaw ng landasin o kaya nakakalimot sa biyaya ng Panginoon. Godliness and faithfulness ang gusto ng ating Panginoon. Kung inyong babasahin ang salita ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang ayaw-ayaw ng Panginoon sa lahat ay yung lilimod ka sa Kanya at binabaliwala mo yung pag-ibig niya sa iyo. Kaya gusto niyo dapat na nakikita yung inyong kabanalan sapagkat kung hindi ka naman banal sa harapan ng Diyos na banal, hindi ka magiging katanggap-tanggap sa Kanya sapagkat He is holy. Ang lumalapit sa Kanya, tumatawag sa Kanya, at Kanyang pinapakinggan ay yung mga nilalang niya na binago ng buhay at namuhay ng may kabanalan. At siyempre, pag may kabanalan ka, hindi mo maiaalis sa iyong sarili at sa iyong buhay na hindi ka magtapat. Kaya yun ang hinahanap ng Panginoon, godliness and faithfulness. Maski nabaligtarin ninyo, faithfulness and godliness, ganun pa rin. Kung ikaw ay faithful, hindi ka naman pwedeng mamuhay ng ungodly. Kung ikaw naman ay godly, hindi ka naman pwedeng mamuhay na unfaithful sa ating Panginoon. Kasi ganyan ang napakasimpleng gawain ng isang mananampalataya batay sa ginawang napakaganda ng ating Diyos sa pagitan ng Kanyang anak, na walang iba kundi si Kristo Jesus. Na tayo Kanyang tinubos sa kabila ng tayo makasalanan sapagkat ang plano ng ating Panginoon ay talagang mahalin niya tayo at tayo ang Kanyang gagamitin upang ang Kanyang pahayag ng pag-ibig, tayo ang magdadala. Kaya yung lahat ng mabuting balita ay sa pagitan ng iglesia na gagawin ng ating Panginoon. There is no other means. Wala pong kaparaanan ng ating Diyos at ating Panginoon at ang banal na Espiritu na isagawa ang kanilang lahat ng plano para sa atin at sa buong daigdig maliban sa pagitan ng iglesia. Kayo po yun, ako yun, sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. At iahayag natin sa madlang tao, tama ba yung madlang tao? Redundant yata. Redundant yun, di ba? Madlang people. Redundant. Kung minsan yung Tagalog, yung nakakatuwa eh, no? Kaya kung ako nagbabasa nagpa-prepare ng mensahe, hindi ko maaaring hindi puntahan ng Tagalog sapagkat magandang salita ng Tagalog. At kuminsan napakalalim. Itong aking tanga na Bible ay isa sa mga lumang isinulat
Kaya Old English ito, kumbaga nga, sa wikang Tagalog. Yung bagong Tagalog ngayon, siya nga pala, baka ho meron nakakita sa inyo ng aking bagong Tagalog na kulay pula. Nawawala ho eh. Hindi ko man ako saan napunta eh. Kasama-sama ko lagi yun eh. Hindi ko man lang di ba kung nagka-interest ang iba, magandang ka-interesan mo. Sige, basta babasahin mo lang. Okay. Anyway, back to the business. Alright? Yung ating topic ngayong umaga, dapat nating alamin ang ating napakagandang pag-asang buhay. Di ba? Yung pag-asa natin paggaling sa ating Panginoon ay laging buhay yan. Sapagkat ang pinanggalingan ay Diyos na buhay. Ayun. Alam na pala naman ninyo eh, no? Kaya salamat sa Panginoon. 3 bagay lamang po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ang bukal o pinagmumulan ng buhay o buhay na pag-asa. Yung tinatawag natin the source of our living hope. Yan ay verse 3 ng chapter 1 ng 1 Peter. Ikalawa po, yung ating klaseng tinanggap na pag-asa at yung ating mana na pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Ano pong klase yun? Walang iba kundi yung talagang makikita natin ay hindi kumukupas, hindi nanghihina. Alam nyo, kaya pag napag-aralan natin yung mga talatang ito at naalala natin ang ibig sabihin, ay talagang hindi ka pwedeng hindi maging matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag kayong masasaktan mga kapatid, pero talagang may katotohanan, kapag ang salita ng Diyos ay hindi po natin nauunawaan patungkol sa anong binigay ng ating Panginoon sa ating kayamanan upang tayo lumago at maging matibay sa kanyang pagkakilala, ay talagang hindi mo alam kung saan ka tatayo, anong klaseng paglilingkod ang gagawin mo. Pero pag makikita mo kung anong klaseng mana o yung biyaya na binigay ng Panginoon sa atin tungkol sa pag-asa, pag-asa na kung ikaw ay may pagkakilala sa ating Panginoon, yung iyong relasyon na yan ay hahantong sa iyo sa isang napakagandang karanasan na kasama mo ang ating Panginoon, ang triune God, na walang hanggang pagsasama. Eternal fellowshipping with the triune God. Di ba yan ang gusto natin pagdating ng panahon na yan, di ba? Yun ang ating hinihintay-hintay. Lord, I want to be with you. Kaya nga sabi ng mga ibang mga manunulat, so come, Lord Jesus. Kaya lang sa mga taong katulad natin, iba't ibang katwiran kung bakit ang iba'y nagmamadaling dumating na ang Panginoon. Di ba? Alam ninyo, di ba? Iba't ibang rason yan eh. Panginoon, dumating ka na. Kasi hanggang ngayon wala pa akong asawa. Dating na. Naghihirap na akong maghintay. Okay? At kaya kuminsan, Panginoon, dumating ka na, may sakit ako. At sabi ng doktor, hopeless. Hopeless ang aking katatayuan. Panginoon, dumating ka na. Bakit? Hindi po ako makabayad ng utang ko. Panginoon, hinahabol na po ako ng kolektor. Hindi ko na po, ilang beses ko na po pinuputol ang telepono ko. Dumarating pa rin ang tawag. Yan ang sabi ng Panginoon, di bali anak, magtapat ka lamang, mamuhay ng kalugod-lugod sa akin, akong bahala sa iyo. O dun sa mga walang asawa, pag ako'y dumating na wala ka pa rin asawa, pasalamat ka. Wala ka pa rin asawa. Kasi ang mga ibang may mga asawa, ibig sanang isoli yung asawang yun, hindi masoli-soli na. Kubang nga sa isda, bilasana. Hindi natatanggapin. Natatawa si Lustro. Hindi pwedeng tanggapin na yung bilasana yun. Diba? At doon sa nagmamadali sapagkat, ano yung pangalawa kong sinabi? May utang. Di bale anak, basta magbayad ka lang ng faithfully para sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, oh no one but love. Kahit hindi mo babayaran ng buo yan, pero unti-unti mong binabayaran, kalugod-lugod sa Panginoon yan. Di ba? Para hindi kayo hinahabol, hindi kayo kinukutya, naku, mananampalataya pa naman yan. Yung utang niya, nakakalimutan na. Kailan pa ba yun? So kung may mga 10 taon na.
Ilibing mo na. Alright. At kung halimbawa na may sakit ka, gusto naman dumating ang Panginoon, di bale anak, pag kinuha na kita at ikaw ay mamamatay na, pagkatapos niyan, mas maganda ang katawang ibibigay ko sa iyo. Wala ng cancer, wala ng diabetes, wala ng high blood. Yung mga kasama ko sa club, yung mga club members ko, hindi na tayo dapat matakot sa mga ganyan, di ba? Kaya ako walang takot nang binibigay ko na sa Panginoon niya. Panginoon, kumukuha po ako ng gamot, nagte-take ako ng gamot, nag-e-exercise, kumakain ng maganda, natutulog ng maayos, meron pa rin akong blood pressure. Ikaw na bahala! Ayaw niyang bumaba, di ikaw na bahala. Tigas ang ulo eh. Kaya may nagtatanong sa akin nung Friday, Pastor, sine-check niyo ba yung blood pressure niyo at blood sugar? Hindi na. Nagsawa na ako eh. Kasi kada tingin ko, lalo ako ninenervyos. Mabuti. Ano ba ito? Sabi ko kung ano nang ginagawa ko, mataas pa rin. Ang tigas ng ulo na lang nito. Iniiwan ko na sa Panginoon yung bagay na yan. Kaya ngayon, everyday, okay lang. Kung ako ikunin niya, purihin ang Panginoon. Di ba? Mas mauuna ako sa inyo. Balik sa ating subject. Okay. Yun ang mga extracurricular words. Alright, ano pong sinasabi dito sa Banal na Kasulatan? 1 Pedro, Kapitulo 1, mula po 3. Sinabi dito mga kapatid, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang una natin pinag-aaralan mga kapatid ay kung saan nanggagaling o ano ang ating pinanggagalingan ng ating buhay na pag-asa. Sa talatang ito, makikita natin kung saan nanggagaling ang ating buhay na pag-asa. Pansinin natin na purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit nilagay purihin nawa? Kasi madami sa atin mga kapatid ang nakakalimot ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya sinabi sa Banal na Kasulatan, praise Him always. Hindi yung sasabihin natin, ay nakalimot na naman ako. Kasi pag always ay nasa buhay mo, laging parang practice na yan, habit na yan, na pinasasalamatan mo lagi ang ating Panginoon. Pag hindi ka nagpapasalamat at nakakalimot sa Panginoon, kahabag-habag ka naman sapagkat hindi mo pinasasalamatan, yung nagbibigay sa iyo ng buhay araw-araw. Kahit kami karamdaman pag nagising ka ng buhay at nakikita mo at nakikilala mo pa yung mga mahal mo sa buhay, buhay ka pa. Pag ikaw ay nagising at sinasabi mo, nasaan ako? Ay, delikado na yun. Delikado na. Dapat talaga umuwi ka na siguro para alam mong address mo. Okay? So, sinabi dito mga kapatid, napakaganda. Pansinin natin, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa Kaniyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus sa mga patay. Tatlong mga bagay din makikita natin sa talatang ito kung paanong ginamit ng Panginoon ng kanyang biyaya upang ang buhay na pag-asa ay maging sa akin at sa inyo. Pansinin natin ang salita ng Panginoon. Alright? Sinabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang sumulpot yan ng parang bula lamang yan. No. It was the plan of God that He will have His Son na talagang maging pag-asa natin sa ating buhay sapagkat ibig niyang malaman na there is only one way to heaven and that is my Son, Jesus. Kaya wala tayong dapat ikabalisa o kaya hindi tayo mag-aalinlangan o magtatanong ilang kaya ang daan sa langit, ilang kaya ang binigay ng Diyos Ama sa atin na nating tagapagligtas. There is only one person. Walang iba kundi yung kanyang anak na si Hesukristo. Kaya sinabi sa Banal na Kasulatan, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Doon lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus Christ, our Messiah, our Master, our Lord, hindi magbibigay ng Panginoon Ama, ang Diyos Ama ng isang tagapagligtas na pangkaraniwan lamang. Espesyal, Mesias,
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang lahat na manggagaling sa Kanya ay nanggaling na sa Kanyang Ama. Kaya napakaganda ng ating katayuan. At tingnan natin kung paano ito ibinigay sa atin na naging buhay ang ating pag-asa. Ano po ang sinabi, okay? Na ayon sa Kanyang malaking awa, it is only by the mercy and grace of God na na-extend sa atin ang Kanyang pag-asang buhay. Bakit? Una, nanggaling sa buhay na Diyos. Hindi po pwede yung Diyos na buhay at makapangyarihan na magbibigay sa iyo ng patay na pag-asa. Kung hindi, kahiya-hiya ka rin sa kapwa mo, hindi nakikita ng mga tao ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay mo, sapagkat ang nagbigay sa iyo ay patay eh. Pero hindi, ang nagbigay sa iyo ay Diyos na makapangyarihan na siyang pinagmumulan ng buhay, kaya kung siya'y magbibigay ng pag-asa sa iyo, yung pag-asang iyon ay buhay. Buhay. Ano ang ibig sabihin nun? Aba, ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa iyong katawan, yung pag-asa mo'y buhay pa rin. Kung ako man ay mananatili may karamdaman, purihin ang Panginoon. Kung ang man ay mananatili sa karamdaman at ako'y kanyang kukunin, lalong purihin ang Panginoon. Sapagkat gagraduate na tayo sa isang buhay na walang hanggang wala ng karamdaman. Kaya dito pa lamang mga kapatid, kaya sinasabi ko ang aking feelings sa inyo mga kapatid. Bakit ako mababalisa? Na kung ngayon may high blood pressure, ay bumababa, ang tigas ng ulo. Yung aking blood sugar, ganun din. Hindi ko mala, ano bang klase itong aking sistema? Di bale. Bakit ako mananatiling nag-iisip, nagwo-worry sa bagay na yan? Kaya magmula nung ako, ay talaga bumaba. Kalimutan na nga kita, kay ikaw tester. Nag-googlehan lang ako. Mabuti na hindi ko nalalaman. Kaya pagdating ko sa halimbawa sa doktor, kung ako'y magpapatingin sa kanya, your blood pressure is very high. Meron pa nga minsan ako'y pumunta ng ospital sa Kaiser. Ang aking pagpunta doon, yung stress test. Alam niyo yung stress test, di ba? Sasakay kayo doon sa magulo. Lalakad ka, lalatatapok, gano'n. Di nandun pa lamang ako. Pagpunta ko pa lamang sa ospital, eto na ako, ang taas ko na pala ng blood pressure ko. Nung sumakay ako, di nagkuhan. Ikot, lakad-lakad. Nakita nung Pilipina pa naman. Naku, sir, ang taas-taas. Tawag ka agad sa doktor, his blood pressure is very high. Okay, stop it. Baka daw ako bumagsak. Binigyan ka agad ako, ano ba yung binibigay sa dila mo, gano'n. Sabi ko, sasabihin ko, it's okay. Normal sa akin yan eh. Paliwala yan. Ang mga doktor, hirap na hirap, tapak, takot na takot. Sabi ko, Panginoon, ito'y katawan mo, templo ng banal na espiritu. Why should I worry? Matigas ang ulo niya, ako hindi. Diba? Kung ano sinasabi sa akin, ginagawa ko. Matigas pa rin. Ako, hindi. Sabi ng Panginoon, it's okay, anak. Ang destiny mo naman yan isang lugar na napakaganda. No more blood pressure. No more sugar. No more stress test. Diba? Bakit? Sapagkat ang pag-asa natin ay buhay sa ating Panginoon. Kung ang pag-asa mo'y dito sapagkat sasabihin mo, ay naku, ako'y mamamatay na. Saan ko kaya ibibigay yung aking milyong dolyares? Kita mo, yung pa lamang ikamamatay mo na. Yung pa lamang ikamamatay mo na. Kung makikita mo pa ang iyong mga anak na pagbibigyan mo ng mana mo, nag-aawa-away, nagpapatayan, ay patay ka na rin. Diba? Alam ninyo yan, kayong mga milyonaryo na namigay ng mga namatay ang mga anak ninyo dahil patayan, no? Di ba? Maraming lalong problema. Kaya yung pag-asa natin na nando sa Diyos na buhay, ang bigay sa atin ay pag-asang buhay. Na you don't have to be worried sapagkat napag-aralan natin in the past, ang lahat ng yan ay hindi natin madadala doon sa ating tahanan sa langit. Kaya wag na kayong mag-away pat magkakagalit. At wag na kayong bibili pa ng beyond your means. Tutut. Pag meron na kayong 3 television, tama na, wag nang gawing 4. Kung pagsasabayin nyo dyan, ano mangyayari? Maduduling lang kayo. Tataas ang kuryente. Diba? Yun ang mga napanood nyo sa kabila, ganun din ang mapapanood ninyo.
Maski na ganong kalaki yung screen mo, yung pa rin ang istorya. Hindi mababago yun eh. Kaya wag mo na rin baguhin ang style mo, maloloka ka lang at maloloko. Di ba? Wag mo nang pahirapan na ang dami mo ng gamit sa bahay. Wag mo nang dagdagan pa. Itutupi mo lang naman yan o kaya hindi mo pa nabubuksan eh, nakatago pa eh. Paglabas mo, ay hindi na pala kasya. Bakit ano nangyari? Nagbago ang daigdig sa harapan mo. Ngayon, sakit din ang ulo mo. Ano ito, ibibigay ko ba o hindi? Abutin ka na naman ng taon diyan. Hanggang sa ikinamatay, nung ba dapat mong bibigyan sana namatay na, hindi mo pa naibigay. Tapos, nang ibinigay mo na sa kamag-anak, talaga ito sana sa asawa mo eh. Kaya lang namatay. Kailan mo ba pinlano? Ng mga 5 taon pa lamang, pinaplano ka. Pag ganong may plano kang maganda, ibigay mo na kagad. Sapagat yung pag-asa natin ay buhay na pag-asa na hindi yan panglupa lamang na pag-asa. Yung pag-asang walang hanggan doon sa piling ng ating Panginoon. Kung meron kaming problema, nagpaplano pa kayo magpalaki ng bahay. O, kayong talagang sobrang pera ninyo, okay yun, pero ibig ko lang ma-check, magkano binigay mo sa Panginoon? Ayun yun eh. Tutut. Ako'y bumubusin na para hindi ako makabangga. Uy, isa lang pumalakpak. Hindi naman. Ang sinasabi ko naman mga kapatid, practical na buhay natin na makalulugod sa Panginoon. Di ba? Makalulugod sa Panginoon. Alright. Tuloy tayo mga kapatid sapagkat malapit ng ating oras. Alright, ito sinabi dito mga kapatid. Alright, sinabi, Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Kita ninyo yung bagay na yun? Buhay na pag-asa. Ano pa sinasabi? Hindi lamang sa kanyang malaking awa, kundi sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Can you imagine mga kapatid? Naranasan ng Panginoon ang pagkabuhay na maguli. Anong nakasaad doon? Kapangyarihan ng Panginoon laban sa kamatayan. Kapangyarihan sa Panginoon laban sa lungkot, laban sa walang pag-asa. Nabuhay na maguli. Binibiro niyo ang Panginoon mula sa kamatayan, binuhay ng ating Panginoon, binuhay ng ating kanyang anak. Tayo, ganoon din ang ating pag-asa. Patay ang pag-asa mo ngayon, di bale, kapiling ka ng ating Panginoon, bubuhay niya ang pag-asa mo. Hindi niyo ba nadadama mga kapatid, kung kayo mayroong talagang problema sa buhay ninyo, ano ang pinakamaganda? Manahimik ka, lumuhod, tumawag sa Panginoon. Ito po'y nararanasan ko sa aking buhay. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, narito po ang aking damdamin. Parang wala akong pag-asa. Parang ayoko nang mabuhay. Pero pag lumapit ka sa ating Panginoon, ipapaalala niya, anak, alam ko ang damdamin mo. Parang ayaw mo nang mamuhay pa't wala ka ng pag-asa. Wag. Ganyan din ang naging karanasan ng aking amang si Jesucristo. Nung siya'y nakapako, sinabi niya, Ama, nananalangin pa lamang siya sa Getsemane. Panginoon, aking Ama, kumaari, alisin mo sa akin ang aking nadaramang hirap na ito. Pero sabi naman niya, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ayun, ang maganda. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, marami akong problema, pero di bale, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, ang aking buhay, nasa sa iyo. Meron akong buhay na pag-asa. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Yan ang magandang pananalitang ibibigay natin sa ating Panginoon. Can you imagine? Ang ating Panginoon, ang ating sandigan, ng ating pananampalatayang buhay sa ating Panginoon. Alright, ikalawa, yung verse, verse 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis. Alright, huminto muna tayo. Sa isang mana. Ano? Ang mana, yung ba'y binibili niyo? Pag ikaw ay may mana? Okay. Pag yung bang ikaw ay may mana, ay maalis sa'yo? Hindi, di ba? Kaya nga yung ating pangalawang, hindi lamang yung source ng ating buhay na pag-asa, kundi anong klase.
itong ibinigay ng ating Panginoon. What kind of inheritance did I receive from my God, from my Lord Jesus Christ? Nakalagay dito ang mga pag-asang yan. Ang pag-asang yan. Okay. Tingnan natin ang pag-asang ito na hindi mawawala at hindi makukuha sa iyo sapagkat ang Panginoon ang ibigay sa inyo. Pansinin natin verse 4. Sa isang manang, di nasisira. Anong bagay na meron kayo dito sa sanglibutan na masasabi nyo, ito hindi masisira. Ito kaya ito binili ko eh. Halagang ito eh. Sapatos pa lamang eh. Siguro, I'm sorry, binayaran mo ng $1,000. Can you imagine? Pag-asa sapatos pa lamang, $1,000 na. Tingnan nga kamay, sino bumili ng sapatos ng $1,000? Wala pa. So, wala pang madadapa sa inyo pala. Salamat kapatid. Ang bait mo naman. Ano pangalan mo kapatid? Si Rudolph ang pangalan. Sige. Salamat kapatid na Rudolph. May pag-asa ka sa Panginoon. Alright. So, sinasabi, di nasisira. Di ba ito ang gusto natin na hindi nasisira? Ano ang mga bagay na binigay ng Panginoon sa atin na hindi nasisira? Hindi yung material na bagay. Kaya yung material na mga bagay na yan, hindi natin dapat pag-ukulan ng masyadong sapat na panahon, sapat na pag-aaral, sapat na pera. No. Hindi naman pupunta sa langit yan eh. Nasisirang lahat yan. Pero yung pag-asang binigay ng Panginoon sa atin ay pag-asang hindi nasisira. Na kahit na ikaw ay may karamdaman, kahit na ikaw ay inilipat sa ibang lugar, kahit ikaw ay nawalan ng trabaho for the moment, ikaw ay may problema for the moment, yung pag-asang yun ay hindi nasisira, nandun pa rin matibay. Kaya nakapagpapahinga at sabi, Lord, I just want to have a good time with you. Let's have a little time of honeymoon, Lord. Bagamat mabigat ang feeling ko, let's have a good time, Lord. Baka marami sa atin mga kapatid, hindi pa nakakaranas ng, why don't you set aside everything? Itabi mo naman ng lahat, pati trabaho mo, pati misis mo, pati mga anak mo. Just you and the Lord. To be alone. To be alone. Alam niyo ba ng mga panahonan na tayo lumiligaw sa ating mamahalin na walang hanggan till kamatayan? Mas gusto mo nag-iisa ka kasama niya. Wow. Walang istorbo. Di ba? Walang istorbo. Natatawa si Roylin. No, walang istorbo. Akin ang akin ka. Gigil na gigil ka pa. Ganyan ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Gigil na tayo, Panginoon, I want to be alone with you. Just you and me. No hindrances, no problema sa aking kapaligiran. Ang gusto ko lamang maging kaisa kita, Panginoon. Because you have given me the living hope na binigay mo sa akin. Ano pa sinabi ng mga sa talatang 4? Di nasisira at walang dungis. Wow! Di ba napakaganda? Ng ating relasyon sa ating Panginoon ay banal at kalugod-lugod sapagat walang dungis. Hindi ba napakaganda, ikaw lalaki, kung ang nililigawan mo ay talagang alam mo, ay talagang, ika nga natin, nakatitiyak ka ng kanyang pagkatao. Nagigil ka na siya'y mapasayo. At makikita mo siya lumalakad mula dulo papunta sa iyo. Ito na ang aking hinihintay. Dalian mo, pastor, tapusin mo ng kasal. Kaya may honeymoon eh. Part yan ng napaka-exciting time na binibigay sa iyo ng Panginoon, na pinili ng Panginoon para sa iyo. Just to be with you. Mga kapatid, ganyan ang pagpili ng Panginoon sa atin, na tayo kanyang binigyan ng buhay na pag-asa. Hindi nasisira, hindi madungi sapagat I want you to be with me. The Holy God wants to be with a holy person. Walang iba kundi ikaw at ako na tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas at namumuhay ng may kaluguran sa Panginoon, banal at tapat sa Kanya.
At sinasabi-sabi ng ating Panginoon, aking anak, I'm excited to see you. Kaya nga mga kapatid, yung kamatayan sa mananampalataya, ang Diyos ang una, ang Panginoon ang unang nagpapasalamat sapagkat makakapiling Kanyang forever and forever. Kaya ako sinasabi sa mga lingkod ng Panginoon na nauuna, o kaya mga masibag na lingkod sa Panginoon na naunang namamatay, purihin ang Panginoon. Nauna na siya. Bibigyan na siya ng korona ng ating Panginoon. Nakahanda na siya maghintay sa mga mahal sa buhay na kanyang hinihintay, napupunta din naman sa lugar na iyon. Wala nang karamdaman, wala nang problema, kagalakan at kasiyahan, taglay. Hindi ba natin gusto yan? Habang tayo nasa lupa, yan ang ating hinahangad. Kaya makakatulong sa inyo itong sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Nehemias, the joy of the Lord is my strength. Na tayo habang naglilingkod sa Panginoon at habang nasa lupa pa, maging maligaya ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ito ang inyong magiging kalakasan. Araw-araw na paggising niyo, excited kayo. Panginoon, I just want to be with you. I want to serve you faithfully. Pag malapit na dumating ang Sunday, hindi mo malaman kung anong isusuot mo para sa Panginoon. Lord, I want to have the best get-up for you. Because I am meeting you today. Baka, Panginoon, ito ang aking huling meeting sa iyo. All I want is to face you with a good outfit for God's glory and kingdom. Namahanda ako. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang matamis na pangalan. Kapatid na Rudolph, nagbigay ka naman ng tubig, hindi mahirap kong buksan. Ipakibukas mo na rin. Biro lang may kapatid. Ibigla natin pasihan ka. Okay. Alright. Di nasisiya. Salamat. Sana inalis mo rin yung takip ko. Amen. Okay. Purihin ang Panginoon. Ano sinabi? Di nasisira, walang dungis, at hindi, kumukupas. Sabi natin, awitin kanina, maong mo'y kumukupas. Ano to na yun? Anong susunod doon? Pag-ibig mo, hindi kumukupas. Yung maong kumukupas. Pero yung pag-ibig mo, hindi kumukupas. Ganoon ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi kumukupas katulad ng maong. Kita niyo mga tao ngayon, tagilid. Baliktad. Ano binibili ng mga kabataan ngayon? Hindi lamang kupas, butas-butas pa. Sabi ko, itong fashion talaga, maloloko ka dito pag susundin mo eh. Ang mga magulang, anak, ito maganda sa'yo, mahusay ito, bago. Tsaka maganda, diretsong-diretsong. Ayos na ayos. Ayoko niya, mami. Ano gusto mo? Yung butas-butas. Talagang, ang isipan ng tao ngayon ay talagang tagilid na eh. Kaya salamat sa Panginoon, tayong mga may pag-asa sa Panginoon, ang ating mga isipan na hindi tagilid. Gagawin natin tama. Kung anong tama sa harapan ng Panginoon, di ba? O kaya kung kayo man ay may mga silang mga dawit, huwag niyo itatapon. Ilagay niyo din sa gate ng church, lalagay natin for free. Naku, 1 minuto pa lang, ubos na lahat yan. Gusto nila mas luma at talagang pangit, okay? Pero tayo kaiba, gusto natin yung hindi kumukupas, di nasisira, walang dungis. Na inilaan sa langit para sa inyo. O kaya wag niyong isipin na yung buti ng buhay ay dito niyo mararanasan habang kayo nasa lupa. Wala. Hindi natin mararanasan yan. Mararanasan natin yan pagdating na doon sa langit. Di ba? Dito, may mga pagsubok tayo, kaya sa susunod ng mga linggo, ang ating pag-uusapan kung paano natin maibubuhay yung buhay na merong pagsubok. Yan. Pero nandun, preparasyon pa lamang natin yan. Kaya ito inihanda ng Panginoon pag tayo nandun sa langit. Kaya parang expectation natin, Panginoon, I want to be there already. Kasi maganda din eh. Yan ang aking hinahangad, Panginoon. Yan ang pag-asang buhay. Kaya lagi kong iniisip-isip, Panginoon, kailan tayo magkikita? Pero huwag niyo naman pakadalasan yung sasabihin sa Panginoon, Panginoon, kailan tayo magkikita?
Baka tatanungin ka ng Panginoon, ano gusto mo anak? Gusto mo mabilis? Express? O gusto mong ikaw sa ospital at marami ka pang buwan ng Ako, mas gusto ko yung express. Pinibiro, mapapagod pa kayo, dadalawin niyo ako sa ospital. Tapos meron pa kayong guilt conscience. Ay nako, namatay na si pastor, hindi ko pa man lang nadalaw. O meron akong plano sa inyo, dadalawin kita. Pag ikaw nakalimot sa akin, hindi dadalawin kita. Ako hindi makakalimot eh. O, maganda bang treat yun? Ha? Deal, ha? No deal o there's deal? Ha? Deal o no deal? Deal o no deal? O, deal na naman tayo ng deal. So, napakaganda niyan. Sa langit, ang buhay na maganda. Dito sa lupa, merong hirap, may pagsubok, may karamdaman, may matigas na ulo na asawang lalaki at babae, o may mga titigas na ulo ng mga anak, may mga matitigas na mga kapatid sa Panginoon. Di bale, ang lahat na yan mapapawi. May pag-asa tayo, ang lahat ay magiging malinaw. Pagdating ng langit na tayo ay hinihintay ng Panginoon. Kung minsan sasabihin natin ito, nauulit ko tuloy ito. Merong pag nananalangin kami, nadidinig ko, Panginoon, pagaling mo po ako sapagkat gusto ko ang buhay ko mahabang buhay. Dahan-dahan kayo magsalita ng gano'n sa Panginoon. Tututuin yun. Magiging totoo. Gusto mo mahabang buhay talaga. Sino ang gustong beyond 100? Tingnan mo, 100. Yung lulugo-lugo ka na, tinatawanan ka pa ng apo mo. Tumutulo na laway mo, tinatawanan ka ng apo mo. Why is grandma like that? Why? There is water coming out of his mouth. Anyway, ang sinasabi ko sa inyo, kaibahan ng buhay dito at kaibahan ng buhay doon. Mas maganda yung buhay doon. Basta makita ng Panginoon na ikaw ay nagtatapat at banal na naglilingkod sa Panginoon, ready ka na for that wonderful heavenly pleasure at heavenly experience na binibigay ng Panginoon. At huling-huli mga kapatid, tingnan natin ang katiyakan ng pag-asang ito. Yung buhay na pag-asa, the assurance na ito ba'y mawawala o hindi mawala sa akin o ito ba'y mananatili sa akin? Paano? Verse 5 sa ating pagwawakas. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. O, masasabi ba natin walang katiyakan yan? Yung assurance? Meron. Bakit? Ang nagbigay ng kapangyarihan walang iba kundi may-ari ng pag-asang yun ang Diyos Ama na binigay sa atin. Kung paano niyang binigyan ng pag-asa ang kanyang anak, na buhay na pag-asa at maging daan ng buhay na pag-asa, tayo din ang kanyang binibigyan ng buhay na pag-asa because of His power. Kaya malalakas tayo mga kapatid. We're blessed. Kaya lagi ko sinasabi, sabihin mo sa kapatid sa Panginoon, kapatid, I love you. We are blessed by God. O sabihin mo sa iyong katabi, you are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Okay, see? You are blessed. At salamat sa Panginoon, we're all blessed by God. Baka mamaya paglabas ng church, naniwala naman sa akin. Oh, wag. Ang pag-asa natin nasa Panginoon. Kapangyarihan ng Can you imagine yung power of God who raised the dead and gave life? Wow! Kaya ang mga tao pag pumupunta sa bahay dalangin pag pinapanood kong lumalakad at pumapasok sa iglesia, nakaganong kagad. Tinatanong siya, Panginoon, ano kaya iniisip? Yung kayang offering o paano kaya? Yung kayang habad ng service o paano kaya? Kaya pagpasok niya sa iglesia, mga kapatid, yung the joy of the Lord. Sapagkat yung kapangyarihan niya ay nasa sa inyo at nasa sa akin. Kaya pagpasok pala, huwaha! Purihin ang Panginoon. Di ba? Kaya alam mo si kapatid na Percy, pagpalain siya ng Panginoon. Paano naman ako hindi mapapaintak sa babaeng yan? Ha? Hindi ba kayo hindi ba natutuwa? Pag meron tagapangunang ganyan at ang kanilang mga awit, ganun din.
Pag naman ikaw na natiling kumakanta, wala, patay ka na talaga. Ako nga eh. Dati-dati, nung unang panahon, yung mga Baptist, hindi pwedeng sumayaw ganyan. Bawal. No, bawal. Sapagkat ang pananabahan, shh, quiet. Paano ko quiet? May kapangyarihan ng Panginoon pag-awit natin, di ba? Kung yung mga Lakers, mga nanonood sa Lakers, wave. Kaya ako'y nahihiya sa Panginoon eh. Pagdating sa church, mag-aawitan ng masaya, nakatayo ka lang ganun. Pag nanonood ka ng Lakers, wave. Mga engot, wave. Tapos, hehehe, talo naman, hehehe. Buti pa yung ating i-wave na ganun, laging panalo. Amen? Hindi na naghihintay ng playoff. Hindi na naghihintay ng finals. Nasa final na tayo. Stage na kukunin niya tayo sapagkat nandoon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano pa ang sinabi dito mga kapatid sa huling talata niya? Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa magitan ng pananampalataya. Kaya anong kailangan? Yung pananampalataya na yung maging matatag. Baka mamaya ang hawak niya sa atin matibay. Ang pananampalataya mo naman, Panginoon, may problema pa ako. Ayoko na, hindi na ako punta ng simbahan. Tsaka, Panginoon, nahihiyan na ako. Si Pastor, lagi na lang every Sunday, pinagpe-pray ako kasi may sakit ako. Alam ko, mga taong ganyan, ayaw na ipag-pray. Kasi nahihiya daw na may sakit siya. Ano gusto mo? Wala nang sakit. Di pwede kong maipanalangin kita. Kung gusto mo, wala ka na rin sakit. Para hindi na rin ako panalangin, Pastor, para sa'yo. Di ba? Although hindi naman ako papagod. Pero doon natin nakikita yung gawa ng Panginoon. Ako ba'y makapagtitiis kahit kung may karamdaman sapagkat nalalaman ko yung aking pag-asa'y nandun malapit na. Yun ang tingin ng buhay. Yun ang tingin ng buhay. Hindi, paano ko ang ganito lang kahit hindi na akong puna ng church. Kaya sasabihin mo kapatid, nasaan ka? Nasa bahay. Bakit? Wala. Pero pag sinabi nga may problema, dapat lalong lumapit sa pag-asa, lalong lumapit sa may kapangyarihan, sapagkat ang kanyang biyaya ay buhay at sapat para sa iyo. Amen? Baka maya, timitin lang lahat pag uwi sa bahay. Panginoon, ano ba nangyayari sa buhay namin? Buti nga meron kayo nakakain sa Amerika eh. Sino hindi kumain kahapon ng 3 beses? Pero sinong kumain ng 7 beses kahapon? Kita mo si Ate Cora, tinaas na. Sino kumain ng 7 beses? Kahit wala siyang ngipin. Mahal namin siya. Ang favorite niyang pagkain sa seniors, peanuts. Yung roasted peanuts. Hindi, binibiro ko sila kasi madalas binibigyan ko. Maraming may favorite ng peanuts. Sabi ko, damat control lang ha. Baka magkaroon ng gout. Si Ate Cora, walang problema sa gout. Wala. Hindi siya nakakakain ng mga gouter. Mahal namin ang lahat ng yan na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, meron tayong buhay na pag-asa. Amen. Sabihin mo sa kapwa mo, kapatid, may buhay tayong pag-asa. Lalo na kayo mag-aasawa, yung may mga problema, kapatid, at ako, darling, may pag-asa tayo, darling. Kahit may utang, darling, it's okay, may pag-asa tayo. Yan ang maganda sa buhay ng Kristiyano, may pag-asa sa Panginoon, amen? Kahit meron kang problema, sige, may pag-asa tayo sa ating Panginoon. Amen? Kita niyo si kapatid na June. Ngayon, nagtuturo na, may pag-asa. Kahit isang mata lang ang nagagamit niya. Pagkatapos niya, pag pinagaling ng Panginoon niya, naku, ano ba ang susunod sa 2020? Ang pinakamaganda. 25, 2025, perfect vision. Baka ako meron pang more perfect dun eh. Wala na, sige. Tayo tumayo at mananalangin tayo mga kapatid. Wala ba tayong nakalimutan na offering kaya? Ang tingin kagad na Ate Deli sa akin, wala! Alam ko, nakapagbigay niya baka sabihin niya, magbibigay na naman. Yung dawn prayer meeting, mga kapatid, sa Sabado, 5:30 in the morning. Pwede bang maanyayahan kayo, mga kapatid?
Kadalasan na ho sa aming dawn prayer meeting, first Saturday of the month, meron kaming breakfast. Baka yun na makapag-akit sa inyo. Kung hindi man pananalangin, mas na yung breakfast man lamang. Pero hindi. Napakagandang makita ng Panginoon na sa ating mga extra time, we can come together and pray together. Because yung pag-asang bibigyan ng Panginoon sa atin ay laging naroon at buhay. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa presensya mo. Pabiyan mo yung mga salita mong nabitawan namin, maging pagpapala sa aming lahat. Simula po sa akin bilang pastor at sa bawat isang narito ngayong umaga. Lalabas kami sa bahay dalangin ng ito na dala-dala namin yung pag-asang iyon na buhay para makahawa sa iba na ang pag-asa'y patay. Mabigyan namin sila ng pag-asang buhay mula sa Panginoon. Kaya pagpalain mo ang bawat isang narito, Panginoon, mga mag-aasawa, ang kanilang mga anak, mga kamag-anakan. Panginoon, I know you love us and you love everyone here this morning sapagkat ang aming pag-asa'y nasa sa iyo lamang. Yakapin mo, Panginoon, na bawat isa. Lalabas kami na taglay ang more energy and more love, more inspiration, and more desire to serve you from the bottom of our hearts. Pabiyan mo lumago kami sa ganitong pagkakilala sa iyo. At pagpalain mo yung pag-aaral uli sa Sunday School. Yung mga Sunday School teachers, pagpalain mo sila. Yung mga makikinig, gayon din, Panginoon. And we pray for the entire blessing for the entire services today. Mula ngayon hanggang mamayang hapon. At ngayon doon sa makapag-iingat sa atin mula sa pagkatisod. At sa ating makapagharap sa kanyang harapan sa piling ng Diyos nang walang batid ng namang kasalanan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon, sumatin mo ang kanyang pag-ibig, patnubay at kalinga. Ngayon at hanggang siya ay ating makita ang mukhaan. At ang lahat ay nagsabing, Amen at Amen. All right, God bless you folks. Enjoy the Lord and enjoy your life with one